Magandang araw o gabi, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Luningning. 51 anyos at kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Aklan. Ngunit tubong antiki po ako at napadpad sa Aklan nang isama ako noon ng nobyo kong si Pablo nang mabuntis ako nito sa kasagsagan ng aking pag-aaral sa sekundarya. Tulad ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento sa inyong programa, Sir Eric, ay nahimok ako na ibahagi din sa inyong mga listener ang nakakatakot kong karanasan noong magbiyahe kami patungong Aklan. Naganap ang pangyayaring ito noong nasa edad pa lamang ako na 16 at si Pablo naman ay nasa 18 ng mga panahong yon. Sa iisang sityo lang kami ni Pablo naninirahan. Simula ng aming pagkabata ay ito na rin ang madalas kong kalaro dahil magkatapat lang ang aming tirahan. Naging matalik kaming magkaibigan simula nung mag-aral kami ng elementarya. Subalit nang tumungtong kami ng sekundarya ay niligawan ako nito. At agad ko naman itong sinagot dahil matagal ko na rin siya gusto. Subalit nang tumungtong ako ng third year high school ay hindi na kami madalas nagkakasama dahil magkaiba na ang pinapasukan naming eskwelahan. Nasa kolehiyo na kasi ito nag-aaral. Matanda ng 2 taon sa akin si Pablo. Gayunpaman may pagkakataon na tuwing uwian sa hapon ay hinihintay ako nito sa labas ng gate ng aming paaralan at magkasama kaming umuwi. Ngunit ang aming relasyon ay nanatiling lihim sa aming mga magulang. Lumipas pa ang 1 taon ay nasa huling bahagi na ako ng sekundarya at masasabik na mahawakan ng diploma para sa aking pagtatapos sa eskwela. Subalit isang pangyayari ang hindi namin inaasahan sa pagitan namin ni Pablo. Nabuntis kasi ako ng aking nobyo kung nasaan nasa kalagitnaan na kami ng aming pasukan sa eskwela. Mas nadagdagan ang tensyong tinatamasa ko. Bukod kasi sa hindi alam ng mga magulang namin ang relasyon namin ni Pablo, ay panibagong lihim na naman ang itatago namin sa kanila. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi ko pwedeng ilihim ang aking pagdadalang tao dahil malalaman din nila ito oras na bumilog ang aking tiyan. Kaya't napag-usapan namin ni Pablo na sabihin sa aming mga magulang ang tungkol sa aming relasyon, lalo na ang dinadala kong sanggol sa aking sinapupunan. Subalit nang sabihin ko ito sa harap ng aking mga magulang, ay isang malakas na sampal ang inabot ko sa aking ina. Nanggagalaiti ito sa galit, habang si Itay naman ay galit na galit kay Pablo dahil sinira nito ang aking pag-aaral. Ngunit sa kasamaang palad ay isang malakas na suntok naman ang tinamo ni Pablo sa kanyang ama. Inulan din ito ng sermon ng kanyang ina, ayon na rin sa sinabi sa akin noon ni Pablo. Dahil hindi sang-ayon ng mga magulang ni Pablo sa aming relasyon, ay kinausap ako ng kanyang ama't ina na hiwalayan ko ang kanilang anak at magbibigay na lang sila ng sustento sa dinadala kong sanggol. Nalabis ko namang kinadismaya. Maganda ang estado ng pamumuhay ni Pablo dahil maganda ang propesyon sa trabaho ng kanyang mga magulang. Literal na masasabi kong nakakaangat sila sa buhay, habang kami naman ay payak lang ang pamumuhay dahil isang hamak lang na mangingisda ang aking ama. Sir Eric, hindi ko na binanggit sa aking ama't ina ang tungkol sa sinabi sa akin ng mga magulang ni Pablo dahil magdudulot ito ng malaking gulo. Ang gusto kasi ng mga magulang ko ay panagutan ako ni Pablo at panindigan nito ang kanyang ginawa. Ngunit ang nais naman ng mga magulang ng aking nobyo ay maghiwalay na kami at bahala na silang magsustento sa batang dinadala ko. Mataas ang pangarap ng mga magulang ni Pablo sa kanya at hindi sila papayag na masira ito dahil porkit nabuntis ako nito. At dahil mahal namin ni Pablo ang isa't isa, ay isang maling desisyon ang aming ginawa. Nagpasya noon ng aking nobyo na lisanin namin ang Antique at tumungo ng Aklan at doon kami manirahan. Naroon kasi sa Aklan ang bunsong kapatid ng kanyang ina na nakapangasawa naman ng isang magsasaka. Pinagplanuhan namin ni Pablo ang araw ng aming pag-alis sa aming lugar na hindi malalaman ng aming mga magulang. Kailangan din namin ng sapat na pera kaya't
nagawang mangupit ni Pablo ng pera sa kanyang mga magulang. Linisan namin ang aming baryo sa kasagsagan ng gabi, Sir Eric. Nang malaya kaming makaalis sa aming tahanan sa kasagsagan ng gabi, ay dumiretso na kami sa terminal ng Antique at doon kami na malagi para maghintay sa aming sasakyan patungong Aklan. Halos inabot kami ng madaling araw sa terminal ni Pablo bago tuluyang makasakay ng bus dahil 3:00 ang nakatalagang biyahe. Tanging mga damit lamang ang dala namin ng aking nobyo ng mga panahong yun, Sir Eric. Pablo, ilang oras ba bago tayo makarating ng Aklan? Wikang tanong ko sa aking nobyo. Mahal, mahigit 2 oras din ang magiging biyahe natin patungong Aklan. Sagot naman ni Pablo. Nagbaon na rin kami ng tinapay at tubig para kahit papaano ay mayroon kaming makakain sa biyahe. Kailangan din namin tipirin ang baon naming pera. Sir Eric, matapos ang mahigit 2 oras naming biyahe, ay malaya namin narating ang Aklan. Muli kaming sumakay ng pampasaherong jeep patungo sa baryo ng bunsong kapatid ng kanyang ina dahil doon muna kami pansamantala manunuluyan. Samantala, habang tumatakbo ang sinasakyan naming jeep ay napansin ko ang ilang kalalakihang nakaupo sa harapan namin na matalim ang pagkakatitig sa ibang bahagi ng aking tiyan. Halatang buntis na ako noon dahil umuumbok na ang aking tiyan, lalo na't nakasuot ako ng maliit na puting damit. Pablo, pinagtitinginan ako ng ilang pasahero sa ating harapan. Bulong ko noon kay Pablo. Hayaan mo lang sila. Huwag mo na lang pansinin. Pabulong naman na sabi ni Pablo. Sir Eric, hindi na ako mapalagay ng oras na yon dahil patuloy akong pinagmamasdan ng kalalakihan. Tila nababastusan na ako sa kanilang mga titig na parang may halong mali siya. Naiinis na rin si Pablo sa mga lalaking nakaupo sa aming harapan. Nais na itong kumprontahin subalit pinipigilan ko ito at muling sinabihan ng pabulong. Iniisip ko kasi na baka mapaaway ito, lalo na't dayo lang kami sa nasabing baryo. Nakahinga na lang ako ng maluwag nang pumara si Pablo sa mamang tsuper dahil narating na namin ang sityo na dapat naming babaan. Nakita na kasi nito ang malaking karatula na nakalagay sa bukana. Nang isang makipot na kalsada ang pangalan ng sityo na kung saan naninirahan ang bunsong kapatid ng kanyang ina. Ngunit nang makababa kami ng sasakyan ay nagsibabaan din ng ilang kalalakihan na nakasabayan naming jeep. At muli akong pinagmasdan bago naglakad papasok sa sityo na aming patutunguhan. Habang naglalakad kami ni Pablo bitbit ang aming mga gamit ay may iilang tao din na naglalakad na halatang galing ang mga ito sa palengke dahil sa hawak nilang supot na naglalaman ng mga isda at gulay. Habang binabaybay namin ang makipot na kalsada na hindi pa simentado ng mga panahong yon, ay napansin ko na walang masyadong nakatirik na bahay. Hindi rin kabisado noon ni Pablo ang bahay ng kanyang tiyahin dahil bata pa ito noon nang isama siya ng kanyang mga magulang sa Aklan. Ngunit tanda naman nito ang eksaktong pangalan ng sityo kung saan naninirahan ang bunsong kapatid ng kanyang ina. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad at tinatahak ang diretsong daan. Marami ding nakahilerang puno na magkabilang gilid ng kalsada na halatang liblib ang nasabing baryo. Lumipas pa ang ilang minuto naming paglalakad ay natatanaw na namin ang ilang mga kubo sa hindi kalayuan. May ilang ding kabahayan na gawa ang ibabang bahagi sa konkreto at lawanit. Ang nagsisilbing dingding. Nakikita ko rin ang ilang matatandang babae na nagwawalis sa kani-kanilang mga bakuran. Ale, magandang araw po. Pwede magtanong? May kakilala po ba kayong Milagrosa na naninirahan dito? Nakalimutan ko na kasi ang pasikot-sikot dito. Bata pa ako noon nang huling pumunta ko rito. At mukhang malaki ang pinagbago ng lugar na ito. Wikang tanong ni Pablo sa matandang babae habang nagwawalis ng kanyang bakuran. Magandang araw din, iho. Milagrosa ba ka mo? Abay, siyempre kilala ko siya. Kaano-ano mo ba siya, iho?
Tugon naman ng matandang babae. Tiyahin ko po siya. Maiksing sagot naman ni Pablo. Hindi ko lubos akalain na kilala pala sa kanilang lugar ang tiyahin ni Pablo. Dahil isa sila sa may malawak na sakahan ng trigo o palay sa kanilang baryo. Iho, diretsuhin nyo lang ang daang ito. At pagdating nyo sa dulo, lumiko kayo pa kanan. May makikita kayo na malapad na patubigan malapit sa tulay at tumawid kayo roon. Sa hangganan ng tulay, makikita mo na ang malawak na palayan at ang bahay ng tiyahin mo. Paliwanag naman noon ng matandang babae kay Pablo. Manugod naman kaming nagpasalamat sa matandang babae at bago kami tuluyang umalis ay binalaan ako nito na iwasan ko lumabas tuwing dapit hapon. Dahil nabanggit nito na may umaaligid sa kanilang baryo na umano'y isang pamilyang aswang at naninirahan ng mga ito sa paanan ng kakahuyan malapit sa kabilang dako ng kanilang baryo. Muli akong nagpasalamat sa sinabi ng matanda sa akin. Marahan naming tinahak ni Pablo ang tinurong daan ng matandang babae. Masasabi rin noon ng aking nobyo na malaki ang pinagbago ng naturang baryo. Nang makatawid kami sa tulay sa tabi ng patubigan, ay natatanaw na namin ang malawak na palayan kung saan pagmamay-ari ng aking tiyahin. Binagdas namin ang patag na lupa sa gitna ng magkabilang taniman ng palay at doon namin malinaw nakikita ang may kalakihang bahay na gawa sa purong tabla at gawa sa yero ang bubungan. Mayroong mataas na silong at kasukat nun ang isang bata na may katamtamang taas. Napansin din noon ni Pablo na halatang puro bagong tanim ang palay. Nang tuluyan kaming makalapit sa tahanan ng kanyang tiyahin ay agad na bumungad sa amin ang tiya milagrosa niya na nagtatahop ng bigas sa nigo o bilao. Nang makita kami nito ay agad naman nitong nakilala si Pablo. Kahit ilang taon na silang hindi nagkita. Pablo, ang laki mo na. Binatang binata ka na. Nakangiting wika ni Tia Milagrosa sa kanyang pamangkin at mahigpit itong niyakap na halatang masaya ito sa muli nilang pagkikita. Matapos ang mainit nilang tagpo ay agad akong pinakilala ni Pablo sa kanyang tiyahin. Nahalata naman ni Tia Milagrosa na buntis ako dahil bumabakat na ang tiyan ko sa suot kong damit. Tiyang, si Luningning pala. Girlfriend ko. Pagpapakilala ni Pablo kay Tia Milagrosa. Magandang araw, Luningning. Ang ganda mo naman. Pinikot ka ba ng pamangkin ko? Pabirong wika naman sa akin nito. Ngumiti lang ako sa sinabi nito at magalang ko rin na binati. Tiyang, pasensya na kung biglaan ang pagparito namin sa inyo. Kasi hindi na natuloy ang naisabihin ni Pablo. Dahil alam na ng kanyang Tia Milagrosa ang nais nitong sabihin, lalo na't buntis ako at nasa kalagitnaan pa kami ng pasukan sa eskwela. Nabasa agad ni Tia Milagrosa ang tunay na layunin namin sa kanya. Dahil tulad niya ay hindi ito nakatapos ng pag-aaral dahil maaga itong nabuntis at sumama sa kanyang nobyo sa Aklan na ngayong ganap na itong asawa. Tulad ng aming sitwasyon ay ganoon din ang sinapit nito noon. At hadlang din ng kanilang mga magulang sa kanilang relasyon. Kaya naisip nitong sumama sa kanyang kasintahan noon para mamuhay sila ng tahimik. At ngayon ay maganda na ang katayuan nila sa buhay. Malugod kaming tinanggap ni Tia Milagrosa sa kanyang tahanan at nangako na hindi na ito makakarating sa mga magulang ni Pablo. Pinaghanda din kami ni Tia Milagrosa ng makakain. Wala din noon ang asawa nito at 3 anak. Dahil tumungo sa bayan ng asawa nito kasama ang kanilang panganay para ibenta ang ilang sakong bigas. Habang ang 2 pa nilang anak ay pumasok naman sa eskwela. Matapos namin magmerienda ay ginayak kami nito sa aming magiging silid. Malawak din ang espasyo sa loob ng kabahayan at maaliwalas sa aming paningin. Habang inaayos namin ang aming mga gamit ay abala naman si Tia Milagrosa sa pagluluto ng pananghalian. Sinabi din sa amin nito na mamayang hapon pa makakabalik ang kanyang asawa. Kasama ang panganay nilang anak dahil dadaanan pa nila sa paaralan ang 2 pa nilang anak na kapwa babae. Samantala,
Habang kumakain kaming tatlo sa hapagkainan ay nakiusap si Pablo sa kanyang tiyahin na dito na kami manunuluyan sa kanilang sityo. Ngunit nais nito na bumukod kami ng tirahan at gumawa ng sariling bahay na masisilungan, kahit isang maliit na kubo lamang. Nakiusap din ng aking nobyo kay Tia Milagrosa na tutulong ito sa gawain sa pagsasaka para hindi kami maging pabigat sa kanila. Pablo, bakit magbubukod ba kayo sa amin? Bakante naman ang silid na pinapagamit ko sa inyo. Saka hindi ka na iba sa amin. Iisang pamilya lang tayo, Pablo. Sambit naman nito sa kanyang pamangkin. Sir Eric, dahil nagpupumilit si Pablo na magbukod kami ng matitirahan, ay walang nagawa si Tia Milagrosa kundi igalang ang pasya ng kanyang pamangkin. Kinahapunan ay dumating ang ilang kasapi ng pamilya ni Tia Milagrosa at agad naman akong pinakilala sa kanila. Naging mainit din ang tagpo ng magpipinsan. Sir Eric, agad naman sinabi ni Tia Milagrosa sa kanyang asawa ang pakiusap ni Pablo, kaya't masinsinan na kinausap ni Tio ang aking nobyo. Pablo, gusto mo raw gumawa ng maliit na kubo na magiging tirahan ninyo ni Luningning. Buo na ba ang desisyon mo na dito kayo sa aming sityo maninirahan? Basta oras na malaman ito ng mga magulang mo, labas na kami dito. Alam mo naman ang ugali ng nanay mo. Turan naman ng tsuhin nito na itawag na lang natin sa pangalang Tio Kanor. Opo, Chong. Nais ko pong bumukod para hindi kami makaabala at maging pabigat sa inyo. Huwag din kayong mag-alala. Dahil hindi naman ito malalaman ng aking mga magulang. Sagot naman ni Pablo at manipis na ngumiti. Medyo may pagka-istrikto kasi si Tio Kanor. Ngunit mababanaagan sa kanyang muka ang pagiging responsable nitong ama. Dahil ito ang nagtaguyod at nagpakahirap para mapalawak ang kanilang sakahan ng palay. Matapos mag-usap ng masinsinan ng magtiyo, ay nangako ito sa kanyang pamangkin na sisimulan na nilang gawin kinabukasan ng maliit na kubo na aming pamamahayan. Hindi naman ako nahirapan pakisamahan sina Tia Milagrosa, Tio Kanor at ang kanilang mga anak dahil mababait sila at hindi rin matapobre. Hindi gaya ng mga magulang ni Pablo na mapagmataas sa sarili at minamaliit ang aming pamilya. Kahit si Tia Milagrosa ay alam nito na magkaiba sila ng ugali ng ina ni Pablo. Sir Eric, sa unang gabi na panunuluyan namin sa baryo ng tiyahin ni Pablo, ay naging maayos naman ang lahat. Tahimik at matiwasay ang gabi at kalmado ang kapaligiran. Tanging mahihinang paghuni lamang ng mga kuliglig ang maririnig. Masarap din matulog sa gabi dahil presko ang hangin. Kinabukasan nagising na lang ako sa malalakas na tilaok ng mga manok. Marami kasing alagang manok ang panganay na anak ni Tia Milagrosa. Wala na rin sa aking tabi si Pablo. Nahalatang mas maaga itong gumising. Naririnig ko rin ang kanilang mga boses. Marahan akong bumangon sa pagkakahiga at agad na lumabas ng silid. Napangiti na lang ako nang makita silang nagkukumpulan sa malawak na sala habang umiinom ng mainit na kape na may halong gatas, habang may nakalatag sa mesa na bagong saing na hinog na saba. Subalit nang makalapit ako sa kanila at makaupo sa tabi ni Pablo, ay nagpaalam ito sa akin na kailangan na nilang umalis ng kanyang pinsang lalaki. Tutungo daw sila sa kagubatan para kumuha ng mga butong at kawayan na gagamitin sa paggawa ng kubo. Nabanggit din ni Pablo na hinihintay lang ako nito magising bago sila tuluyan umalis para makapagpaalam sa akin, dahil alam naman nito na magigising ako sa ingay ng tilaok ng mga manok. Nagpaiwan naman si Tio Kanor dahil kailangan pa nito itayo ang 4 na poste na pagtatayuan ng aming munting kubo. Sir Eric, nang makaalis ang magpinsan, ay agad naman akong inasikaso ni Tia Milagrosa. Pinagtimpla ko nito ng purong gatas dahil makakasama raw sa akin ng barakong kape. May pasok naman ng araw na yun ang 2 anak nito na babae, kaya't naisipan kong tulungan ng ginang sa mga gawaing bahay upang hindi rin ako mabagot. Lumipas ang ilang oras ay muling bumalik ang magpinsan na pasan-pasa ng maraming butong na natatalian ng banban.
Halata sa kanila ang labis na kapaguran dahil naliligo na sila ng kanilang mga pawis. Tinapyas nila ang mga kinuha nilang kawayan upang gawing dingding sa kubo, habang ang mga bahi ng butong ay gagawing hamba at tangkil sa bubungan na paglalapatan ng buli na magsisilbing bubungan. Hindi naman naging mahirap para kay Pablo ang pagkukumpuni ng kubo dahil marunong naman ito sa mga ganoong gawain. Gayunpaman ay nakaramdam din sila ng matinding pagod dahil mabusisi sa pagsasagawa ng tinapyas na kawayan. May kataasan din ang kubo dahil ginawan nila ito ng silong na wag lumapat sa lupa ang sahig, nayari din sa kawayan. Pablo, mukhang pwede na kayo tumira dito ni Luningning bukas ng gabi. Wika ni Tiyo Kanor habang nililigpit nila ang kanilang mga gamit sa pagkukumpuni ng kubo. Malapit na rin magdapit hapon kaya tumigil na muna sila sa pagkukumpuni at ipagpapatuloy na lang kinabukasan. Natutuwa ako sa kasipagan ni Pablo dahil desidido talaga ito na magsama kami sa iisang bubong at pinanindigan nito ang nakaatang na responsibilidad sa akin. Sa pangalawang araw na panunuluyan ko sa bahay ng tiyahin, ay mas lalo kong nakilala ang kanilang pamilya. Panatag na rin ako na kahalubilo sila. Sa pagsapit ng bukang liwayway ay muli nilang kinumpuni ang kubo. Hanggang sa tuluyan na nga nila itong natapos sa mismong araw na yon. Nilinis ko na rin ang loob ng kubo ng hapong yon dahil doon na kami manunuluyan ng aking nobyo. Ilang di pa lang naman ang layo ng aming kubo sa bahay ng kaanak ni Pablo. Abot langit ang pasasalamat ko kina Tia Milagrosa at Tiyo Kanor dahil sa kabaitan na ipinakita nila sa amin. Walang katumbas na halaga ang pagtulong nila sa amin. At nangakong ako na balang araw ay masusuklian din namin ang mga naitulong nila sa amin. Inabutan din ako ng maliit na halaga ni Tia Milagrosa. Tinanggap ko ang perang yun dahil kailangan din namin bumili ng sarili naming personal na gamit sa pang-araw-araw. Kinagabihan, habang nakahiga kami ni Pablo ay napag-usapan namin na tumungo sa bayan kinabukasan para mamalengke. Kailangan kasi namin bumili ng sarili naming kaldero at kawali, lalo na ang termos, dahil buntis ako at kailangan ko lagi ang mainit na tubig, Sir Eric. Sa muling pagsibol ng panibagong umaga ay nagpaalam kami ni Pablo kay Tia Milagrosa na tutungo kami ng palengke sa bayan. Nakiusap kami sa kanya kung maari ay isama namin ang dalawa nitong anak na babae dahil hindi namin kabisado ang lugar. Bago kami tuluyang umalis ay pinagsabihan ako ni Tia Milagrosa na huwag makikipag-usap sa hindi kakilala, lalo na't buntis ako. Tumango lang ako sa sinabi nito. Samantala habang naglalakad kami palabas ng sitio ay muli kong nakita ang makitid na daan kung saan dumaan noon ang mga kalalakihan na nakasabayan namin sa jeep. Nang marating na namin ang bukana palabas ng sitio ay saglit kaming tumayo sa tabi ng malaking karatula na nakasulat ang pangalan ng kanilang lugar. Saglit kaming tumayo roon at naghihintay na may dumaang jeep. Hindi naman kami naghihintay ng matagal dahil may iilan naman na pampasaherong jeep na dumadaan na agad naman naming pinara. Nang makarating kami sa pamilihang bayan ay agad kaming bumili ng mga pangunahin naming pangangailangan. Bumili pa nga ako noon ng singkamas dahil yun ang isa sa mga prutas na pinaglilihian ko, Sir Eric. Ngunit sa kasamaang palad ay muli naming nakasabayan sa jeep ang mga kalalakihan nang pauwi na kami. Bukod sa kalalakihan ay may kasama din silang matandang babae. Matalim din ang pagkakatitig nito sa akin at nasa mismong harapan ko pa ito nakaupo. Puno rin ng pasahero ng mga panahong yun ang sinasakyan naming jeep, kaya medyo maalinsangan at halos magkakadikit kami sa upuan. Ngunit nagulat na lang ako nang biglang hawakan ng matandang babae ang tiyan ko na hindi ko namamalayan at naramdaman ko na tila may matulis na karayom na tumusok sa aking tiyan. Matapos hawakan ng matandang babae ang aking tiyan ay isinubo nito ang isang daliri at parang idinampi nito sa kanyang dila. Iha, mukhang magtatatlong buwan na ang dinadala mo. Buo na rin ang sanggol sa sinapupunan mo. Wika ng matanda matapos nitong ilapat ang sariling daliri sa kanyang dila
Kinilabutan ako sa sinabi ng matanda dahil alam din nito ang eksaktong buwan ng pinagbubuntis ko. Nagulantang din ng dalawang pinsang babae ni Pablo nang hawakan ng matanda ang aking tiyan. Nainis naman ang aking nobyo sa inesta ng matandang babae, lalo na noong ngumisi ang mga kasama nitong lalaki. Mariin din kaming pinagmasdan ng ilang pasahero nang kumprontahin ni Pablo ang matanda. Hindi na napigilan ni Pablo ang kanyang galit. Muntik pa nga itong mapaaway sa mga kalalakihan na kasama ng matandang babae. Buti na lang at nakikinig si Pablo sa bawat sasabihin ko kaya napigilan ko ang galit nito. "Manong driver, para po." Sambit ni Pablo nang makatapat ang sinasakyan naming jeep sa bukana ng kanilang sitio. "Sir Eric," nang makababa kami ng jeep ay nagsibabaan din ang kalalakihan at ang matandang babae. Habang binabagtas namin ng makipot na kalsada patungong looban ay pansin ko na tila sa akin pa rin nakabaling ang kanilang paningin. "Ano bang gusto nyo? Nakakainsulto na kayo ah. Gusto nyo sundukan na lang tayo?" Galit na wika ni Pablo sa kalalakihan dahil sumabog na ito sa galit. Akmang susugurin na sana ni Pablo ang kalalakihan upang makipagsuntukan ay sinigawan ko ito at pagalit na nagwika. Hinila ko ito para ipagpatuloy ang aming paglalakad. Buti na lang hindi siya pinatulan ng kalalakihan at ngumisi lang ang mga ito na parang nang iinis. Sinabihan din si Pablo ng kanyang dalawang pinsan na wag nang makipag-away. "Iho, matapang ka. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Tandaan mo ito. Muli tayong pagtatagpuin ng landas oras na mahinog na ang bagay na nais kong kunin sa kinakasama mo. Dahil markado ko na ito." Saad ng matandang babae na halatang nagbabanta dahil sa inasta ni Pablo. Humalakhak ng malakas ang matandang babae matapos yun sabihin at niyayanan nito ang mga kasama nitong lalaki. Nang lumiko sila ng daan sa makitid na kalsada sa kanang bahagi, ay nagpatuloy na rin kami sa paglalakad, bitbit ang aming pinamili. Tinanong din ni Pablo ang kanyang dalawang pinsan kung kakilala nila ito. Ngunit sinabi ng mga ito na hindi nila kilala ang mga yon at dayo lang din ang mga ito sa kanilang sityo. Tinanong rin ako ni Pablo kung maayos lang ba ang pakiramdam ko. Buhat ng hawakan ng matandang babae ang tiyan ko at sinagot ko naman ito na maayos lang ako. Nang makarating kami sa aming kubo ay saglit muna akong nagpahinga dahil napagod ako sa paglalakad at sumakit din ang ulo ko dahil sa pangyayari kanina. Tumungo na rin sa kanilang bahay ang dalawang pinsan ni Pablo. Habang hinuhugasan ni Pablo ang mga binili naming mga bagong gamit tulad ng mga baso at pinggan at ilan pang gamit na pagluluto, ay biglang dumating si Tia Milagrosa dahil nagsumbong ang dalawa nitong anak sa nangyari kanina. "Luningning, totoo ba na hinawakan ng matandang babae ang tiyan mo?" Bungad na tanong nito sa akin. "Opo, Tia Milagrosa, pero maayos at mabuti naman ang lagay ko." Turan ko naman sa sinabi nito. Ngunit nagalit ito sa akin dahil daw hindi maganda na hawakan ng walang pasabi ang aking tiyan, lalo na't hindi ko kakilala. Ibinaba ang tingin nito sa aking tiyan at hinawakan nito ang suot kong damit bandang ibaba. At doon ko napansin na may bahid ng kaunting dugo ang aking damit. Iniangat ng kaunti ni Tia Milagrosa ang suot kong damit sa bandang laylayan. At doon ko nakita ang isang maliit na sugat na halatang tinusok ng matulis na bagay. Ngunit mababaw lang ito. Doon ko rin naalala na parang may tumusok sa aking tiyan nang hawakan ito ng matandang babae. "Nakikita mo ba ito? Minarkahan ka na ng matandang babae. Mabilis ka lang niyang matuntun oras na kunin na nito ang sanggol sa sinapupunan mo. Pahihinugin lang nito ng ilang linggo ang dinadala mong bata bago nito kunin. Dahil ang sanggol ang pinakamasarap na putahe ng mga aswang at mabango ito sa kanila. Bakit kasi hindi ka nag-iingat?" Naiinis na wika ni Tia Milagrosa habang itinigil muna ni Pablo ang kanyang ginagawa at nakinig sa mga sinabi sa akin ng kanyang tiyahin.
Sinabihan din ni Tia Milagrosa ang kanyang pamangkin na talasan ng pakiramdam nito tuwing gabi. Dahil kahit anong oras ay pwede kaming bisitahin ng mga aswang, lalo na't namarkahan na ako nito. Nalaman din ng tiyahin nito na ang mga bagong salta sa kanilang baryo ang nakaalitan ni Pablo. Pinaghihinalaan kasi silang mga aswang, ngunit wala pa itong sapat na katibayan. Dahil sa kakahuyan ng mga ito naninirahan at walang ibang naninirahan doon bagkus sila lang. Ayon na rin sa sinabi ng ilang kababaryo nila. Sir Eric, simula nang mamarkahan ako ng matandang babae, ay palagi na lang kaming hindi nakakatulog ng maayos ni Pablo. Nakakarinig din kasi kami tuwing hating gabi ng mga huni ng wakwak o tiktik. Hindi naman kami pinababayaan ni Tio Kanor dahil madalas itong nagsusunog ng gulong. Ngunit may ilang talampakan din ang layo nito sa kubo namin dahil makakasama sa akin ang maitim na usok ng nagmumula sa goma. Kahit madalas kaming nakakarinig ng huni ng tiktik ay wala namang gumagambala sa aming aswang. Mayroon din kaming matalas na karit na bigay ni Tio Kanor na ginagamit nito sa paggapas ng trigo o palay. Sa mga lumipas pang araw ay nagsimula na si Pablo sa pagtatanim ng sarit-saring mga gulay. Dahil sa pagsasaka lang talaga ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa nasabing baryo. Nagsimula na ring mag-alaga ng mga inahing manok ang aking nobyo at inalagaan niya ito ng maayos upang maparami sa pamamagitan ng pangingitlog. Sa kasipagan ng aking nobyo ay nagbunga ito at nagpalago nito ang mga pananim nitong mga gulay. Sa tulong na rin ng gabay ng kanyang Tio Kanor at pinsan nitong lalaki. Nang sumapit ang ika-5 buwan ng aking pagbubuntis, ay isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Nawala na rin kasi sa isip ko noon ang marka ng aswang dahil hindi naman kami nito ginagambala. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Pablo, ay tila madamot sa akin ng gabi dahil hindi ako dinadalaw ng antok. Pakiwari ko parang maraming matang nagmamasid sa akin sa labas ng aming kubo. Mainit din ang ihip ng hangin at maalinsangan ng panahon. Kinuha ko ang abaniko at pinaypayan ko ang aking sarili dahil pinagpapawisan na ako ng matindi. Ngunit habang nakahiga ako at walang tigil sa pagpapaypay, ay nakarinig ako ng mahihinang kaluskos sa aming silong. Tanging banig lang ang nagsisilbing sapin namin sa sahig na gawa sa kawayan, kaya't makikita ko naman kung may ligaw na hayop sa silong. Dahil sa maliliit na siwang ng sahig at maliwanag din noon ang sinag ng bilog na buwan. Hanggang sa nagilalas na lang ako nang masipat ko ng tingin ang isang makintab na bagay na parang tansi na lumulusot sa siwang ng aming sahig galing sa silong. Para itong bulati na gumagapang papalapit sa akin. Marahan akong naupo sa pagkakahiga at muling sinipat ang puting tansi na gumagapang papalapit sa akin. Hanggang sa masilayan ko ang ilang maliliit na pares ng mapupulang mata na sumisilip sa ilalim ng silong. Halos panawan na ako ng ulirat dahil sa takot na nadarama dahil may mga nilalang sa ilalim ng aming silong. Pablo! 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 Gumising ka! May aswang sa silong ng kubo! Kabado at mahina kong sabi habang ginigising ang aking nobyo. Sinabayan ko rin yun ng pagtapik sa mukha nito. Dahil malapit na ang puting tansi sa aking kinasasadlakan at ayaw pa ring magising ni Pablo, ay sumigaw ako ng malakas na may aswang sa ilalim ng aming silong. Kaya't napabalikwas sa pagkakatulog si Pablo. Nang magising si Pablo ay agad naman itong nakita ang makintab na parang tansi ang ilang pares ng mapupulang mata sa ilalim ng silong. Kinuha agad ni Pablo ang karit na nakasukbit sa dingding na malapit lang sa aming higaan. At walang habas na pinagtataga ang makintab na tansi. Nagulat na lang ako nang pumulandit doon ng pulang likido na animoy dugo ng nasabing aswang. At doon ko lang napagtanto na dila pala ito ng isang aswang. Naputol ni Pablo ang dila ng aswang ngunit kahit putol na ito, ay gumagalaw pa rin ito na parang bulate na binuhusan ng asin. Hindi ko na rin nagawang sumigaw ulit dahil biglang sumakit ang lalamunan at maumbok kong tiyan. Buhat nang sumigaw ako kanina ng malakas.
Walang tigil sa pagwawasiwas si Pablo ng hawak nitong karit sa sahig na kawayan dahil may mga umuusling mga daliri na may matutulis na kuko. Hindi lang nag-iisa ang aswang bagkus marami sila. Dahil nagsimula na rin ang ibang nilalang na sirain ang dingding namin, nagawa rin sa tinapyas na kawayan. Buti na lang matibay ang pagkakagawa nito, kaya hindi basta-basta masisira. Nabuhayan na lang kami nang biglang narinig namin ang boses ni Tio Kanor at ang panganay nitong anak na lalaki. Narinig ko rin ang malalakas na hagupit ng latigo na nagmumula sa labas ng aming dingding kung saan naroon ang ilang aswang. Habang ang panganay na anak naman nito ay tila nakikipaglaban din sa ilang nilalang na nasa silong ng aming kubo. Dahil sa senaryong yon ay itinigil na ni Pablo ang pagbawasiwas ng karit at hinawakan nito ang aking kamay. Nang mabuksan nito ang pintuan ay sinabihan ako na tumungo sa bahay ni Tia Milagrosa. Natatanaw ko naman noon si Tia Milagrosa at dalawa pa nitong anak na nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. Kaya't bagli akong tumakbo patungo sa kanila habang tinutulungan naman ni Pablo ang kanyang tiyo at pinsang lalaki na labanan ng mga aswang. Subalit sa kasamaang palad ay wala na isang namatay sa pangkat ng mga aswang at tumakas ang mga ito dahil wala silang laban sa buntot pagi ni Tio Kanor at sa mahabang sundang na hawak ng panganay nitong anak. Sumakto din ang bilang ng mga aswang na nakaengkwentro namin noon sa jeep dahil may isang babae na aswang na sumalakay sa amin at yun ang pinutulan ng dila ni Pablo. Sir Eric, matapos tumakas ng mga aswang ay may ilang patak ng dugo sa lupa sa labas ng aming kubo na halatang nakatamo sila ng ilang mga pinsala. Doon na rin kami natulog sa tahanan ni Tia Milagrosa ng gabing yun, Sir Eric. Kinabukasan, pinaalam ni Tio at Tia sa kanilang kababaryo ang tungkol sa nangyari kagabi sa pagsalakay ng mga aswang sa aming kubo. Yun din ang unang beses na umatake ang mga aswang. Dahil may hinala na ang ilang taga-baryo na pamilya ng mga aswang ang naninirahan sa paanan ng kakahuyan, ay nagkaisa ang buong taga-baryo na tumungo sa kakahuyan kung saan naninirahan ng mga kalalakihan na nakasabayan namin sa jeep, pati na rin ang matandang babae. Subalit nang makarating sila sa paanan ng kagubatan kung saan may isang malaking kubol na nakatirik doon, ay pirsahan nila itong pinasok. Ngunit wala silang nadatnan na tao. Pati ang kanilang mga gamit ay wala na din na halatang lumikas na ang mga ito. Nakita rin ng mga taga-baryo ang ilang bahid ng dugo na nagkalat sa lupa. Bago nilisan ng mga taga-baryo ang kubo na yon, ay sinunog na rin nila ito para hindi na muling pamugaran. Sir Eric, matapos ang pangyayaring yon ay wala nang gumagambala sa amin. At sa mga lumipas pang mga buwan ay naging maayos naman ang pamumuhay namin. At isinilang ko ang isang malusog na sanggol. Hindi man kami nakapagtapos ng pag-aaral ni Pablo, ay naging maginhawa naman ang buhay namin. Sapagkat sa mga lumipas pang mga taon ay nagkaroon na rin kami ng sariling sakahan ng palay. Pinaalam na rin namin ni Pablo sa aming mga magulang na nasa Aklan kami. Pinuntahan nila kami at humingi sila ng tawad sa amin. Hindi rin maipinta sa kanilang mga muka ang labis na tuwa nang makita nila na at mahagga ng kanilang mga apo. Sir Eric, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana'y maibigan ito ng inyong masusugid na listener na walang sawang sumusuporta sa inyong programa. Sana magbigay aral din ito sa ilang kabataan. Kahit na hindi kami nakapagtapos ni Pablo ng aming pag-aaral, ay naging maunlad naman ang aming pamumuhay. Ika nga, hindi basihan ng diploma para sabihin na tagumpay ka sa buhay. Dahil minsan talo ng masipag ang matalino. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subay.